والعلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muli mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa atin pong pagpapatuloy ng pagbabasa sa aklat na ang pinagaang fiqh sa tanglaw ng Quran at Sunnah. Narito na po tayo sa ikalawang bahagi ng ikalawaring kapitulo, ang pagdarasal, Kitabus Salah. Sa ikalawang bahaging ito, mga alituntunin ng adan at iqama. Mayroon itong ilang mga paksa. Ang unang paksa, ang kahulugan ng adan at iqama at ang kahatulan ng mga ito. Una, ang kahulugan ng adan at iqama. Ang adan, ayon sa kahulugan nitong panglingwahe, ay ang pagpapahayag. Sinabi ni Allah, wa adhanun minallahi wa rasulih. Ito ay isang pagpapahayag na mula kay Allah at sugo niya. At Tauba number 3. Ang adan ayon naman sa terminolohiyang pangbatas ay ang pagpapahayag ng pagpasok ng oras ng pagdarasal sa pamamagitan ng natatanging binibigkas. At ang iqama naman, ayon sa kahulugang panglingwahe, ay mula sa salitang ugat na aqama. Ang kahulugan, itinayo niya. Ang katotohanan nito ay ang pagpapatayo ng nakaupo. Ang iqama naman, ayon sa kahulugan nitong pambatas, ay ang pagpapahayag ng pagtayo upang magdasal sa pamamagitan ng natatanging binibigkas na naaayon sa batas. Ikalawa, ang kahatulan ng adan at iqama. Ang adan at iqama ay alinsunod sa batas para sa mga lalaki sa 5 pagdarasal lamang. Ito ay kabilang sa mga obligadong kifaya na kapag isinagawa ng sinuman ay hindi na magkakasala ang iba. Dahil sa ito'y kabilang sa mga lantad na ritual ng Islam na kung kaya hindi ito maaaring iantala. Ikalawang paksa, mga kondisyon upang ito ay magkakabisa. Una, Islam. Hindi ito magkakabisa sa kafir. Ikalawa, katinuan. Hindi ito magkakabisa sa baliw, lasing at bata na kagaya rin sa lahat ng mga pagsamba. Ikatlo, lalaki. Hindi ito magkakabisa sa babae dahil sa tuksong dulot ng boses nito. Gayon din sa binabae dahil sa hindi tiyak ang pagkalalaki niya. Ikaapat, ang adan ay nasa oras ng pagdarasal. Hindi ito magkakabisa bago pa pumasok ang oras ng pagdarasal, maliban sa unang adan ng Fajr at Jum'ah na ipinahintulot bago pa ang oras. At ang iqama ay oras ng pagnanais ng magdasal. Ikalima, ang adan ay maayos na magkakasunod-sunod, kagaya sa nasasaad sa sunnah, at gayon din ang iqama. Matatalakay ang paglilinaw nito sa paksa na katangian ng adan at iqama. Ika-6, ang adan at iqama ay sa lingwaheng Arabi, ayon sa mga salitang nasasaad sa sunnah. Ikatlong paksa, mga kanais-nais na katangian ng muadzin. Una, makatarungan at mapagkakatiwalaan, sapagkat siya ay pinagkakatiwalaan at pinagbabatayan sa pagdarasal at pag-aayuno. Hindi makakatiyak na mandaya siya sa pag-aadan kung hindi makatarungan
at mapagkakatiwalaan. Ikalawa, hustong gulang at matino. May bisa naman ang adan ng batang may isip na. Ikatlo, may kaalaman sa mga oras upang tiyakin para mag-adan sa simula ng oras. Sapagkat kung hindi maalam sa mga oras ng pagdarasal, ay maaaring magkakamali. Ikaapat, malakas ang boses upang marinig ng mga tao. Ikalima, malinis mula sa hadat asgar at akbar. Ikaanim, mag-adan ng nakatayo at nakaharap sa qibla. Ikapito, ilagay ang dalawa niyang daliri sa mga tainga niya at lumingon sa kanan kapag magsasabi ng hayya ala salah at lumingon sa kaliwa kapag magsasabi ng hayya ala falah. Ikawalo, dahan-dahan ang pag-aadan, hindi magmadali sa pag-aadan at mabilis naman ang pag-iqama. Ikaapat na paksa, paraan ng adan at iqama. Ang paraan ng adan at iqama, ang dalawang ito ay may mga pamamaraan na nabanggit ng dalil mula sa sunnah. Kabilang dito ang hadith na inulat ni Abu Mahdura na ang propeta mismo ang nagturo sa kanya ng adan na sinasabi, Taqul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sabihin mo, si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinakadakila. Ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah. Ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Halina sa pagdarasal, halina sa pagdarasal, halina sa tagumpay, halina sa tagumpay. Si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinakadakila, walang Diyos maliban kay Allah. Abu Dawud, hadith number 503, Ibn Majah, hadith number 708, ipinahayag ni Al-Albani na sahih sa Sahih Ibn Majah, hadith number 581. Ang paraan naman ng iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Qad qamatis salatu, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinakadakila. Ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Halina sa pagdarasal, halina sa tagumpay, isasagawa na ang pagdarasal, isasagawa na ang pagdarasal. Si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinakadakila. Walang Diyos maliban kay Allah. Ayon sa hadith na inulat ni Anas na nagsabi, Umira Bilal ay yashfa'al adan wa ayotira al-iqamata illa al-iqama. Inutosan si Bilal na gawing tukol ang adan at gawing gansal ang iqama maliban sa iqama. Tukol, ang ibig sabihin, bilang na mahahati sa dalawa ng walang labis, gaya ng mga bilang na 2 at 4. Ang gansal naman, bilang na kapag hinati sa 2 ay may labis na 1, gaya ng mga bilang na 3
3 at 5. Ang hadith nating binasa, mababasa ito sa Sahih al-Bukhari, hadith number 605, at Sahih Muslim, hadith number 378. Ang mga salita sa adhan ay 2 ulit at mga salita sa iqama ay 1 ulit maliban sa salitang qad qamatis salah na maging 2 ulit ayon sa naunang hadith. Ito ang paraan ng adhan at iqama na kanais-nais sapagkat ganito ang adhan ni Bilal. Nananatili man siya o naglalakbay na kasama ng sugo ni Allah hanggang sa namatay. Maaring hinaan ang tinig sa 2 syahada ng adhan at ulitin ang mga salita sa iqama sapagkat ito ay pagkakaibang ipinahihintulot. Kanais-nais din sa adhan ng Fajar na pagkatapos ng hayya alal falah na idagdag ang as-salatu khairum minan naum ng 2 ulit ayon sa ulat ni Abu Mahdura na sinabi ng sugo ni Allah sa kanya, in kana fi adhani subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Kapag sa adhan ng subh ay sabihin mo as-salatu khairum minan naum. Ang pagdarasal ay mas mainam kaysa sa pagtulog. 5 paksa, ang bibigkasin ng nakarinig ng adhan at ang panalangin pagkatapos. Kanais-nais sa sinumang nakarinig ng adhan, nabigkasin din ang kagaya sa binibigkas ng muaddin ayon sa hadith na inulat ni Abu Sa'id na sinabi ng propeta, idha sami'tumud nidaa faqulu mithla ma yaqulul muaddin. Kapag narinig ninyo ang tawag, ay sabihin ninyo ang sinasabi ng muaddin. Sahih al-Bukhari, hadith number 621, at Sahih Muslim, hadith number 1093. Maliban sa 2 hayya ala, sapagkat ang tama ay sasabihin ng nakakarinig ang la hawla wala quwwata illa billah. Pagkatapos na mabigkas ng muaddin ang hayya ala salah at gayon din ang hayya ala falah ayon sa hadith na inulat ni Umar bin al-Khattab hinggil dito. Ito ay sa Sahih Muslim, hadith number 385. Kapag binigkas ng muaddin ang as-salatu khairum minan naum, ulitin lamang ito na bigkasin ng nakarinig. Subalit hindi ito sunna na bigkasin sa iqama. Pagkatapos ay magsala, ibig sabihin magbigay ng salawat sa propeta at bigkasin ang Allahumma rabba hadhi da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. O Allah, Panginoon ng sakdal na paanyayang ito at isasagawang pagdarasal, igawad mo kay Muhammad ang pamamagitan at kahigtan at ibangon mo siya sa pinakamainam na kalagayan na iyong ipinangako sa kanya. Sahih al-Bukhari, hadith number 614, at sinabi pa niya, ang sinumang magsabi nito ay makakamit niya ang pamamagitan ko sa araw ng pagbangon o Yawmul Qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.